What if may bata sa oven? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Mayan Lumbre, taga Davao City at proud Bisaya. Nag-work ako bilang social worker sa DSWD. 10 years na din ako sa trabahong ito. At tama ang narinig mo sa umpisa. Gusto ko lang i-share ang pinakamatinding case na na-encounter ko sa trabahong ito para makunan na rin natin ng aral. Ito ang storya ng bata sa oven. Kung matatakotin ka at madaling mandiri, skip mo na to. At kung gusto mo pa ng mga twisted stories like this, follow nyo na kami para updated kayo sa mga bago naming uploads. Nag-umpisa ang lahat last year sa bayan ng Kalinan. Nakakuha kami ng tawag mula kay Aling Mena. Ang sabi niya, nababahala daw siya sa kapitbahay niyang si Claire. Lagi daw niya itong nakikita na iniiwan ng mga anak nitong walang kasama sa bahay. Natatakot daw si Aling Mena at baka kung mapaano ang mga bata dahil sobrang liliit pa namang ito. Minsan, dinadalaw niya ang mga ito pag may time siya, pero kadalasan wala rin siya sa bahay dahil nagtitinda siya sa palengke. Kaya kinabukasan, nagpasama ako sa aking boyfriend na pulis na si SPO2 Marv Diaz para magsagawa ng welfare check sa bahay ni Claire. Medyo malayo din ang bayan ng Kalinan. Matagal din naming itong minotor ni Marv at pagdating namin sa bahay ni Aling Mena, kinausap namin uli siya to get more information. Pagkatapos nun, dumiretso na kami sa bahay ni Claire. Isa sa mga anak ni Aling Claire ang nagbukas ng pinto para sa amin. Dito na ako nagulat sa kalagayan ng bahay. Magulo ang bahay at maraming basurang nakakalat kung saan-saan. May mga platong pinagkainan, tirang pagkain, mga maruruming diaper, at ihi at dumi ng mga bata. 3 ang anak ni Claire, isang 1-year-old, isang 3 years old, at isang 4 years old. Hindi ko maisip kung papaano sila nabubuhay sa ganitong kalagayan. Maya-maya, lumabas ng kwarto si Claire at kinausap na namin. Chinek ko kung ano ang trabaho niya. Entertainer daw siya sa gabi, sagot niya. Tinanong ko rin siya kung sino ang nagbabantay sa mga bata kapag nasa trabaho siya. Sabi niya, tulog naman ang mga bata sa gabi, kaya pagbalik niya ng madaling araw, sakto lang ang dating niya. Sagot ko naman, hindi tama yun. Tinanong ko rin kung meron ba siyang mga kamag-anak o kaibigan na pwedeng magbantay sa mga ito. Pero wala raw. Nabahala talaga ako sa kondisyon ng mga bata at iniiwan niyang mag-isa. Kaya nag-issue ako ng warning sa kanya. Sa susunod na bisita namin at hindi pa rin niya naayos ang pag-aalaga sa mga bata, mapipilitan ng DSWD na kunin sa custody ang mga anak niya. Kahit gano'n ang warning ko sa kanya, parang wala namang takot si Claire sa amin. Pagkatapos nito, umalis na kami ni Marv at mahaba-haba pa ang biyahe namin. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin ako mapakali at lagi kong iniisip ang mga anak ni Aling Claire. Hanggang isang Biyernes ng tanghali, tinawagan ako ni Aling Mena sa phone ko. Sabi niya, nakita raw niyang umalis si Claire at may kasamang lalaki ito. Iniwan ng mga bata sa bahay na walang bantay. 2 oras na raw itong nakaalis. Gusto niya sanang bisitahin ang bahay kaso paalis na rin daw siya papuntang palengke. Agad kong tinawagan si Marv para sunduin ako. Dumiretso kami sa bahay ni Aling Claire. Pagdating namin, kumakatok kami pero walang sumasagot. Kaya sinipa ni Marv ang pinto. Hinanap namin ang mga bata, ngunit hindi namin sila makita. Maya-maya ay sumigaw si Marv at nakita daw niya sa kusina. Pero 2 bata lang ang nakita namin. Tinanong namin ang 2 bata kung nasaan ang isa pa nilang kapatid. Hindi sila sumasagot. Pero nakatingin sila sa oven. Maya-maya pa, biglang nagsalita ang panganay na itago na lang natin sa pangalang April. Sabi ni April sa amin, "Kain po tayo, nagluluto po kami." Tiningnan namin ang laman ng oven at nagulat kami sa nakita namin. Ito ang bunso nilang kapatid. Gusto pa sana namin dalhin ito sa ospital pero wala na itong buhay. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang itsura nito. Hindi mo na ma-recognize na isa siyang sanggol. Tinanong namin kung sino ang may gawa sa kanila nito. Inamin naman ni April ang lahat. Naglalaro daw kasi sila ng luto-lutuan. Halos mabaliw si Marv sa pangyayaring ito. Sabi niya sa akin, iuwi ko na daw ang 2 bata at dalhin sa DSWD Center. Tinanong ko siya kung aarestuhin niya ba si Claire. Sagot niya, hindi raw. Masyadong madali para sa kanya yon. Siya na daw ang bahala. Alam ko na ang ibig sabihin niya.
Gusto ko sanang makipagtalo pero deserve ni Claire kung ano man ang gagawin ni Marv sa kanya. Umalis na kami. Maya-maya naman ay nakauwi na si Claire kasama ang boyfriend niya. Sinabi ni Marv ang nangyari. Nagde-date pala si Claire at ang lalaki niya sa San Pedro Park habang nasusunog ng buhay ang anak nito. Hindi ko nasasabihin pa ang torture na ginawa ni Marv sa dalawa. Pero sa huli, sinunog na lang ni Marv ang bahay at ito ang official na press release. Kaya ang alam ng mga taga Davao, nasunog lang ang bahay pero nailigtas ang dalawang anak ni Claire. Kahit ganun pa ang ginawa ni Marv, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang ginawa ng bata sa kanyang kapatid. Kaya pagka-uwi nito, tinanong ko kay Marv, "Marv, hindi ka ba nababahala sa ginawa ni April sa kanyang kapatid?" Sabi naman sa akin ni Marv, hindi kasalanan ng bata yan. Inosente pa daw ito at dahil sa kapabayaan ng magulang niya, kaya niya nagawa ito. Sagot ko naman, hindi ko alam. Usually ang mga psychopaths, nakikita mo na ang kakaibang behavior bata pa lang sila. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-aaruga namin sa dalawang anak ni Claire until now. Pero deep inside, natatakot talaga ako sa April na to. Baka one day, meron uli siyang gawing krimen at sana mali ako.